Aksakadong alas 7:05 na po mga kapuso, 5 minuto makalipas sa ikapito ng umaga. Handog sa inyo ng GMA at RGMA Network Incorporated sa lahat ng dako ng Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao. Live ngayong umaga, ito ang Super Balita sa Umaga Nationwide. Nag-uulat live mula sa Super Radio DZBB. Narito sina Mike Enriquez at Joel Reyes Sober. Super Radio! Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao. Super Radio! Narito po ang mga headline ng ating Super Balita sa mga nationwide, worldwide, netwide. Para sa Webes ng umagang ito, ika-6 na araw ng Agosto, taon 2020, August 6, 2020. Super Radio! Isang grupo ng mga doktor nanawagan sa gobyerno na magpatupad ng tinatawag na demilitarized. Bawasan daw yung papel ng militar sa medical quarantine sa paglaban sa COVID-19. Gobyerno, aminadong hindi nakakayanin na ekonomiya ng Pilipinas ang pagpapalawig pa ng lockdown. DSWD tiniyak na matatanggap ng mga mahihirap na benepisyaryo sa Calacang, Maynila ang ikalawang ayuda sa loob ng linggong ito. Mga alkalde sa Calacang, Maynila handang maglaan ng pondo para ipambili sa malilikhang bakuna kontra COVID-19. Mga pasahero, obligado nang magsuot ng face mask bukod sa face shield. Yes, yan, face shield. Bukod pa sa face mask sa mga pampublikong mga sasakyan. Meralco, patuloy na magpapasa ng metro sa mga lugar na nasa ilalim ng Modified Enhanced Community Quarantine. Dalawang Pilipino kabilang sa mahigit 100 katao na nasawi sa malakas na pagsabog sa Beirut, Lebanon. 24 na iba pang mga Pinoy sugatan habang isa ang nawawala. Nasugat ang OFW sa pagsabog sa Beirut, Lebanon. Nanawagan sa gobyerno, tulungan siyang makauwi na ng Pilipinas. Super Balita sa Umaga Nationwide. Bantay Panahon. Patuloy po na binabantayan ng Pag-asa ang namumong sama ng panahon na nasa kanlurang bahagi ng Palawan naman ngayon. Huling namataan ng Pag-asa ang low pressure area o LPA sa layong 435 km kanluran timog kanluran ng lungsod ng Puerto Princesa sa Palawan. Samantala, asahan ang maulap na papawari na sasama ng kalat-kalat na pagulan at pagkulog pakidlat sa Mimaropa sa rehiyon ng Bicol, Visayas, Mindanao at lalawigan ng Quezon dahil sa tinatawag na trough ng namumong sama na panahon. Sa Calacang, Maynila at nalalabing bahagi ng Luzon, asahan naman ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawarin na may pulupulong pagulan dahil naman sa tinatawag na localized thunderstorm. Bantay Panahon. Bantay COVID-19 Super Radio DZBB Special Coverage. 8 minuto makalipas sa kapito ng umaga, radyo na TV pa. nanawagan ng isang grupo ng mga doktor sa gobyerno na baguhin ang estratehiya sa paglaban sa COVID-19. Ayon kay Dr. Jean Nisperos, co-convener ng grupong Second Opinion PH at Assistant Professor sa UP College of Medicine, 5 buwan na ang nakalilipas mula na magpatupad ng quarantine ng gobyerno, ngunit malala pa rin ang sitwasyon ng bansa sa mga kaso ng COVID-19. Anya, walang ginawa ang gobyerno kundi magpatupad ng ECQ, MECQ at GCQ, ngunit wala silang sinabi tungkol sa pagpapatupad ng tinatawag na medical quarantine. Ano ba yung medical quarantine? Iba pa ba yun sa mga QQ, Ewan ko, hindi ko alam. banana Q, barbecue, iba ba yung medical? Ano ba yung medical quarantine? Pa-explain. Tawag nga kayo sa doktor natin, ano yung medical quarantine? Ano kaiba nun sa GCQ, ECQ, tsaka mga QQQQ? Sabi niya, walang ginawa ang gobyerno kundi magpatupad ng ECQ, MECQ at GCQ, ngunit wala silang sinabi tungkol sa pagpapatupad ng medical quarantine para mapababa ang bilang ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Sinabi ni Dr. Nisperos na dapat magpatupad ng tinatawag na anyay demilitarized medical quarantine. Ay, hindi lang basta medical quarantine, demilitarized pa dapat. Oo, yung walang masyadong bawasan Parang yung sa papel Korean doon ng militar. Peninsula yan. Ha? Parang sa Korean Peninsula. Hindi, may gera doon parati. Di ba? Yung Demilitarized zone. Ano ba yun? Paliwanag ni Nisperos, ang pagpapatupad ng quarantine ay dapat kasing pangunahan ng mga eksperto sa kalusugan. Yung tinatawag na health mga expert. mga doktor Anya, dapat. hindi siya pabor na pangunahan ng mga general ng militar ang community quarantine. Idinagdag pa ni Nisperos na para magtagumpay ang laban kontra COVID-19, dapat ay meron tayong isang matatag na kalihim na
dapat Pinaririnig meron niya, tayong isang matatag na kalihim ng Department of Health at hindi yung sinasabi niyang mahina or kung sabihin ng mga Inglesero at Inglesera katulad mo, Joel, at ni Ali Soto, weak. Bantay COVID-19 Super Radio DZWD. May pinaririnig ba si Special Doc? coverage. Mahina. Aminado ang pamahalaan na kulang ang mga ginawang COVID-19 test wala nung ipatupad ang Enhanced Community Quarantine ECQ hanggang sa isa-ilalim sa General Community Quarantine GCQ ang Metro Manila. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, noong Mayo habang nasa ECQ at kalaunan ay inilagay sa Modified ECQ ang Calacay, Maynila, mahigit sa 8,000 lamang ang nasusuri para sa COVID-19 kada araw. Kaunti lamang kasi umano noon ang mga laboratorio na nagsasagawa ng testing at limitado ang bilang ng mga test kits. Pagsapit po ng Hunyo, niluwagan ang quarantine at naging GCQ na ang Metro Manila. Pero mahigit 12,000 lamang ang average test kada araw na nagagawa noon. Dati po, hindi ganyan kadami talaga ating actual testing na ginagawa. Tayo po ay nag-ECQ, nag-shift to MECQ, kakaunti pa lang po ang ating testing capacity. Ayun, butit umamin. Tinig po ni Presidential Spokesman Harry Roque. Sa ngayon naman, naitaas na umano ito sa 30,000 test kada araw at ngayon ibinalik na po sa MECQ ang Calacay, Maynila. Sinabi ni Cabinet Secretary Carlo Alexei Nograles na lalo pang palalakasin ngayon lang ng gobyerno ang COVID-19 test at contact tracing. Ideally, but more importantly, yung mga barangay na may infections na. Of course, yung barangays na may infections na dapat mas maraming contact tracers. Depende rin sa size ng barangay. Ang ideal po talaga natin is 1 contact tracer per 800 to 1,000 population. Tinig po ni Cabinet Secretary Carlo Alexei Nograles. Oras po natin alas 7:12, 12 minuto makalipas sa kapitong umaga. Radyo na! TV pa! Ito, pinag-uusapan po natin yung gusto ng isang grupo ng mga doktor na i-demilitarize. Oo, yung quarantine. Ito, isang halimbawa po ito mga kapuso. Yung mga pulis. Mas maraming pulis na nakikita ngayon sa mga palengke at mga pampublikong lugar, sa mga lugar na may MECQ, mga kapuso. Ayan, yung tinatawag na presensya ng mga pulis, visibility. Sabi ng mga Inglesero at Inglesera, mas pinag-ikting ayon sa Joint Task Force COVID Shield. Mark Magalalad, pasok! Huwag nang magtaka kung mas marami na namang mga pulis ang makikita sa mga palengke at mga pampublikong lugar. Ito'y dahil mas pinagting na ngayon ng Joint Task Force COVID Shield ang kanilang police visibility ayon dito kay PNP Deputy Chief for Operations at Joint Task Force COVID Shield Commander Police Lieutenant General Guillermo Eleazar. Inatasan niya na yung mga police commanders sa mga lugar na muling isinailalim sa Modified Enhanced Community Quarantine, kabilang na nga dito yung Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal. At kasabay niyan, Mike, popostehan na uli ng mga pulis itong mga palengke at yung mga area of convergence kung saan madalas doon nagpupunta yung mga tao. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa mga local government unit para pakilusin yung mga barangay tanod para tulungan sila sa pagbabantay sa mga sulok-sulok ng mga kalsada para sitahin yung mga quarantine violator. Base kasi sa kanilang naging assessment, Mike, sa mga lugar na muling isinailalim sa MECQ, may ilan pa rin ang hindi sumusunod sa health protocol na itinakda ng IATF. Base sa data ng JTF COVID Shield, kabuang 289,900 na quarantine violators ang nasita, napatawan ng multa. At yung iba naman ay nasampahan na ng mga reklamo. Sakop nito ang petsang March 17 hanggang August 3. Samantala, Mike at Joel, nandito tayo ngayon sa Pasig Mega Market. At mahaba na rin yung pila ng mga mamimili dito. Mahigpit naman na sinusunod yung health protocol. Hiwalay yung entrance sa exit ng mga namamalengke, may thermal scanner at kinakailangan nakasuot ng face mask yung mga mamimili dito. Teka ba naman, meron pang isa, Mark, yung physical distancing. Meron. Baka naman yan, may mga nasa likod mo, malalayo sila sa isa't isa. Ganun ba yun? Mike, dito sa Pasig Mega Market, nung ipinatupad pa, nung nakaraan, yung Enhanced Community Quarantine, may markings na. May mga Kaya maraming ganyan sa mga gusali, sa mga pampublikong lugar. Pero di naman nasusunod. Titingin ka sa lupa, may mga marka, pero nasusunod pa naman, Mark. So far, Mike, dito sa Pasig Mega Market ay nasusunod naman. Regular na nagpapatrolya Ayan. yung mga tauhan ng palengke. Ayan, sa likod ko lamang, merong mga naka-asul. Ayun ba yun? May mga naka-asul na mga Nakabantay, lalaki. oh. Ayan, mga nakabantay yan.
sila yung kawani ng Pasig LGU. Maliban pa doon sa mga pulis na nabanggit ko kanina na regular na nag-ikot sa bisinidad nitong palengke. Maya't maya, Mike, may umiikot dito. Tauhan ng LGU, gayon din ng mga Pasig PNP. Ganong katagal ba naman yan? Buong araw ba sila nagbabantay dyan? Raningas kugon. Baka naman, alam mo naman, ang Pilipino, pag walang nagbabantay, balik sa dating gawi. Yung ilan, hindi naman lahat. Ha? Hindi naman lahat, Mike, pero kasi random yan eh. Maraming mga lugar na dapat ikutan. Kasi pag sa police visibility, hindi naman ibig sabihin niya na isa-isang lugar lang sila nakaposte maghapon. Ang ibig sabihin ng police visibility, mas maraming pulis yung makikita. Ibig sabihin, maraming lugar silang iikutan. Okay. Yan ang sitwasyon dito sa Pasig Mega Market. Ang inyong kapuso, Mark Makalalad ng GMA. Super Radio, DCWB, walang iwanan. Bantay COVID-19 Super Radio DZWB Special Coverage. Alas 7:16, 16 na minuto kalipas ang 7 ng umaga. Radyo na! Hindi pa. Courtesy na! Disiplina pa. Hindi nakakayanin ng ekonomiya ng Pilipinas kung palalawigin pa ang ngayon pinatutupad na Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ sa Kalakhang, Maynila at ilang mga karatig na mga lalawigan. Ayon sa tagapagsalita ng Pangulo Harry Roque, kapag nagtagal pa ang MECQ, lubhanang maapektuhan ang ating ekonomiya dahil maraming negosyo ang sarado. Marami na ngayon eh. Oo naman. Madadagdagan pa raw yan ang mga magsasara. Sasara. As in Sa talagang totoo sarado lang. na po. Sa totoo lang. Hindi yung pangsamantala lang habang may MECQ. Talagang sarado na po mga kapuso. Tatapatin ko po kayo, hindi na po kaya ng ekonomiya ang mas matagalang pang lockdown. Mahirap na po ang mangyayari sa ating ekonomiya